kung wala kang pag-aaral ng Biblia na hiwalay sa pag-aaral ng topiko, nakukulangan ako doon, Mark Paul. Sabi dito, for the word of God is alive and active, sharper than a double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the hearts. Okay, so tumutukoy ito sa scripture, Michael, sa Bible. We must read the Bible. Napakahalagang theological truth nun, Mark Paul, ano? Yung read your Bible, pray every day, and you'll grow. Kantang pambata, pero yung theology yung pang lahat, pang matanda. Na kapag pinaligtaan mo, hindi ka na nagbasa ng Bible, palagay ko natataya ay kaligtasan mo, Mark Paul. Although hindi ko ginajudge yung mga hindi nagbabasa ng Bible, hindi ko sinasabing hindi kayo maliligtas, pero ang tanong ko is, paano nyo ma-maintain yung relationship ninyo kapag yung mga message ng Panginoon na pinapadaan niya sa Bible, ninineglect ninyo? Nakikinig naman daw sila sa sermon, Pastor. Pwede rin. Pwede rin naman yun, Marco. Hindi nga tayo nangahatol eh. Pwede rin yun. Pero napakalaking blessing ng pag-aaral ng Bible. Oo. Ako nga, yun lang ang bumubuhay sa akin eh. Di ba, nag-testify ako kahapon yata yun, na tinanong ako ng kaibigan ko, paano ka na nanatiling matibay? Ang dami-dami nag-o-oppose sa'yo. Wala lang, nagbabasa lang talaga ako ng Bible tuwing umaga at yun ang nagpapalakas sa akin dahil nare-reveal sa akin yung pag-ibig ng Diyos para sa akin. Ano? And dito, anong sinasabi ni Pablo dito tungkol sa Bible? It is a double-edged sword. Ibig sabihin, tumatama din sa sarili. Nasusugatan din yung nagbabasa. Yes. It penetrates even to the dividing of soul, hanggang sa kaluluwa. It judges the thoughts. Yung mga pag-iisip natin, hinahatulan ng Bible. Yes po. Kumbaga, pati yung pag-iisip natin, inaayos ng Biblia kasi maraming karumihan sa pag-iisip natin, tinatapyas ng Bible. Halimbawa, na pag-aralan ko, dapat pala maging pure ako. Nababasa ko yun. I need to become pure. Yung isip ko hindi pure, anong gagawin ko? Pipiliin ko yung isip ko, ipapatapyas ko sa Bible. Sabi ng Bible, hindi karapat dapat yung marumi. So, ipapatapyas ko. So, kapag in-apply natin yung Bible, it hurts. Masakit, Mark Paul. Kasi tatapyasin yung hindi isang ayon sa sa Bible. Sa principle natin minsan, no? Yes. And attitudes, Pastor. Yes. Yun yung dudugtong ko lang, yung attitudes. Yun nga pumapasok yung character of our hearts. Ano? Kaya marami ngayon, Pastor, yun nga, kagaya ng sinabi ko sa kanina, nagtuturo tayo ng kautusan, nagtuturo sila ng Ten Commandments, pero nawawala yung puso. Nawawala yung attitude, nawawala yung character na mga-question mo ngayon kung talaga bang yun yung sinasabi talaga ng Diyos na nagiging nagiging judge na, nagiging judging na ng mga tao yung pagtuturo natin. At isa pa nga doon, Pastor, kung titignan kasi natin yung Bible, kapag pinag-aralan natin siya ng personal, nakikipag one-on-one ka sa Diyos. Yes, no? Yes, yung prayer, kasi Pastor, yung communication nga, lagi yung two-way communication dapat. Yung Diyos nagsasalita sa iyo, ikaw na nananalangin ka, nagsasalita ka sa Kanya, nakikipag-usap ka sa Kanya. Ako nga, Pastor, talaga minsan, kahit nagdadrive lang ako ng motor, kinakausap ko yung Diyos bigla pag halimbawa may idea akong naisip, sabihin ko sa Kanya, Panginoon, may naisip akong idea. Tama kaya yun? Sabihin mo sa akin mamaya, kako, pagbaba ko dito, wag muna ngayon. Kaya ako mag-focus, mag-drive, kako. Mamaya sabihin mo sa akin. So, pagdating ko ng opisina, hindi ko yung titigilan na hanapin sa Bible kung ano yung thought na binigay niya sa akin, kung ano yung idea niya na binigay niya sa akin. Kaya ganun ako, Pastor. Ewan ko kung yung iba, o ikaw, Pastor, ganun ka din. Pero ako ganun ko siya na practice. Kapag may idea ako, sabihin ko sa Diyos. Sabihin ko, Diyos, Panginoon, sabihin mo naman sa akin to, meron ako naisip Bubuin natin to, magandang sermon to. Ganun ako, maipag-usap sa Diyos. At ganun din, kapag pinag-aaral natin yung Bible, iba, Pastor, yung magiging impact. Lagi magiging close kayo. Magiging close kayo. Yung tatandaan natin, mga kapatid, okay lang makinig tayo ng mga sermons, magbasa tayo ng mga devotional.
Pero yan, ang tawag dun sa mga nagsusulat at saka nagse-sermon, mga messengers of God. Yung mensahe pinapadaan sa kanila galing sa Diyos. Ano? Pero iba yung one-on-one message from God. Ano? Sa kanya talaga mismo galing, pastor. Siya mismo talaga yung kausap mo. At ibang pastor, isipin mo, pastor, yung pinakamatalinong tao, sino ba possible na pinakamatalinong tao ngayon sa mundo? Nakausap mo ng one-on-one. Sino po? Einstein, Albert Einstein. Tapos nakausap mo ng one-on-one, pastor. Anong knowledge o wisdom yung makukuha mo sa kanya? Bukod dun sa mga speaker na ginagamit lang yung mga thoughts o mga words of wisdom ni Einstein. Iba, pastor, di ba? Na manggagaling mismo kay Einstein. Iba doon sa mga gagamitin lang si Einstein as reference. Kaya ganun din, pastor. Kapag dumidirekta tayo sa Diyos, ibang liwanag, ibang truth, at ibang relasyon yung ipapakita at paparamdam niya sa atin. Very nice observation. So, yun nga, yung pag-maintain ng faith, number 1 is pagkakaroon ng faith na nagpapahinga, yung nagtitiwala sa ginawa ng Diyos, righteousness by faith. At number 2, yung nag-aaral ng Bible, at yung pag-aaral ng Bible na tinutukoy dito, naniniwala ako na independent. Ibig sabihin, Bible lang talaga. Kasi kung minsan, nag-aaral tayo ng topiko Well, pwede rin yun na maging devotional life mo. Pero kung wala kang pag-aaral ng Biblia na hiwalay sa pag-aaral ng topiko, nakukulangan ako doon, Mark Paul. Yes, kasi magkaiba. Yung topiko, guided yun ng ibang pag-iisip. So yung pag-aaral mo doon, kung ano lang ituro nung samantalang yung pag-aaral mo ng Bible lang, ang guide mo is yung Holy Spirit.